Hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpatuloy ako. Baka sakaling maabot ko yaong itinaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Salamat po sa ating pagbasa, sa ating batayan. Yung mga kapatid, bago tayo magpatuloy at bago tayo makinig ng mga salita ng ating Panginoon, nais ko kayong batiin, isa pong magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Morning po. Yan. Kumusta na rin kayo, mga kapatid? Buti po. Salamat sa ating Panginoon. Amen. Sapagkat sa umagang ito ay muling mapalad ang bawat isa sa atin, sapagkat muling hinatid tayo ng Panginoon sa dakong ito upang magawa natin yung una na tayo po'y magpupuri sa ating Panginoon. Kayo ba yung masaya umawit, mga kapatid? Amen. Yun. Masaya tayong umawit sa Panginoon. Ang Panginoon ay nalulugod po sa bawat isa sa atin, sapagkat sinabi po ng banal na kasulatan, tayo magsipa rito at magkaingay tayo na may kagalakan sa harap ng ating Panginoon. Ito po, nagawa natin. Salamat sa ating Panginoon na una tayo po ay ginising ng Panginoon sa umagang ito. Amen. Kayo ba'y gising na gising, mga kapatid? Amen. Sigurado kayo? Amen. Kayo ba'y nag-almusal na? Yes. Yan. Maganda yung para makapokus tayo sa pakikinig sa salita ng ating Panginoon. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, bago natin ibigay yung ating pong batayan, kayo ba'y handang makinig? Amen. Siguraduhan lang kayo, makikita ko kayo dito, mga kapatid. Kung sinong hindi nakikinig, at kayo yung talagang may nakinig sa salita ng Diyos. Dahil yun nga ang aking laging pasimula. Ano ba yung sinasabi ko? Lagi? Hindi nakikinig sa Diyos. Ang hindi nakikinig ay hindi? Sa Diyos. Yan. Kailangan sa Diyos tayo ngayon. Kaya nandito tayo, mga kapatid. Huwag natin sayangin yung mga panahon ito. Kasi dito lang tayo sa araw na ito na makapakinig ng salita ng Panginoon. Ito, mahalaga po ito sa bawat isa atin. Ang hindi nakikinig ay hindi sa Diyos. Yan. Kailangan ba, kung ikaw'y makikinig, kailangan ilagay natin sa ating puso at maunawaan natin doon po sa Gawa 16:14. Yan. Bago tayo magpasimula, tingnan muna natin. Itong babaeng ito ay masipag na makinig sa salita ng Panginoon. Ang sabi diyan, Kuya Carl. At isang babaeng nagngangalang Lydia na nangangalakal ng kayong kulay ube na taga-bayan ng Tiatira, isang masipag sa kabanalan ay nakinig sa amin at binuksan ng Panginoon ang kanyang puso. Yan. Sana sa umagang ito, ay bukas na bukas yung ating puso. Dahil diyan papasok yung salita ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Pag hindi yan papasok sa inyo, tiyak, mamudlima tayo dyan dahil mayroon laging kaagaw sa atin yung ayaw, yung salita ng ating Panginoon. Doon po sa Juan 8:47, ang sabi dyan, Kuya Ka. Ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos dahil dito'y hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo hindi sa Diyos. Yan sa 44. Kayo'y sa inyong amang Diablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin, siya isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka siya nagsasalita ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya isang sinungaling at ama nito.
Salamat, Kuya Carl. Yan po eh, maaaring distrakin tayo niyan na huwag daw tayo makinig sa katotohanan. Ang salita ng Diyos, pwede agawin niyo kaagad ngayon ng Diablo para hindi yan sumilang sa atin. Kaya sayang ang mga salita na ibigay sa atin ng Panginoon, sapagkat sinabi nga sa Mateo 4:4, tingnan niyo yung mga kapatid. Ito po siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Yan, yun po yung kailangan natin ngayon. Amen. Kailangan makinig tayo sa salita ng Panginoon dahil sabi, hindi lamang nabubuhay ang isang tao sa tinapay kung hindi sa mga salitang lumabas sa bibig ng Diyos. Ngayon mga kapatid, bagamat kunti ang bilang sa atin, tayo patuloy na magsimula sa ating pong mga talakayan na sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Yung mga ating mga kaibigan dyan po sa social media, kung nanood sila, good morning po sa inyong lahat mga kapatid, sa ating mga kaibigan. Sana patuloy kayong makinig at makinabang kayo sa salita ng ating Panginoon. Dahil hindi lamang nabubuhay ang isang tao sa tinapay, kung hindi kailangan ito sa pang-espiritual nating buhay. Ngayon, yung aking pong kinuhang batayan, mga kapatid, doon po sa Filipos 3 talata po ay 12. Ang sabi diyan, Hindi sa ako'y nagtamo na, o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako, baka sakaling maabot ko yung ikinabot naman sa akin ni Kristo Jesus. yan. Kaya ang pamagat yan, nagpapatuloy. Yan, tema, nagpapatuloy ako sa hangganan sa kanyang takbuhin. Ito po si Apostol Pablo. Maganda itong inano ni Apostol Pablo sa kanyang sarili, mga kapatid. Ito yung sa kanya yung sabi, hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako, baka sakaling maabot ko yung ipinabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Sa kanya yon. So na doon yung kanyang pananampalataya, yung kanya pong determinado pananampalataya na gusto niya maabot yung kinaabot ni Kristo Jesus. Yun po sa kanyang pananampalataya. Nagpapatuloy sila, baka sakaling maabot. Kasi mahirap abutin ito. Kasi ang ating Panginoon, alam natin Diyos yun. Diyos na nagatawang tao na binigay yung kanyang buhay para sa atin. Ito si Apostol Pablo, yan kanyang nasa sa kanyang sarili. So, na doon yung pagnanasa na baka sakaling maabot ko yaong ikinaabot naman ni Jesus Kristo, baka sakaling maabot. So maganda yung kanyang yung kanyang pananampalataya na pangarap niya na maabot yung naabot naman ni Kristo Jesus. Tayo kaya mga kapatid sa ating pananampalataya, ano kayang plano ninyo? Ito ba'y kaya natin gawin? Papatuloy. Na baka sakali na maabot? Pag sabing nagpapatuloy, hindi po yan tumigil. Mga kapatid, tandaan natin, nagpapatuloy siya. Baka sakaling maabot. Pit niya sa kanyang kung pananampalataya. Napakaganda. Tayo kaya sa ating pananampalataya, kaya nating abutin ito?
O Diyos lang ang mapagsasabi sa atin? Ang Panginoon. Ha? Ang Panginoon. Ang Diyos diyan lang naman eh. Tandaan po natin mga kapatid. Kaya yun natin itong papaksahin ito ngayon. Paano natin ito malaman? Paano natin ito maabot? Yun, di ba? Kaya ganyan yun. Tuturuan tayo ng banal na kasulatan o salita ng Diyos na naayon po sa Biblia. Doon natin malaman ang detalyadong kung paano natin abutin ito. Itong bagay na hinahangad ni Apostol Pablo na nangyari naman sa kanya. Talagang naabot niya mga kapatid. Kasi yun ang nasa sa kanyang sarili o sa kanyang pananampalataya. Kaya nasabi niya yun yung sinabi niya nakataan na yung mamaya ano natin yun. Maganda yung kanyang determinado na hindi lang daw sa kanya kung hindi lahat tayo ding naghahangad. So maganda yung kanya pong ginawa. Si Apostol Pablo, tao ba yung mga kapatid? Tao? O hindi tayo hindi talaga kayo nakasagot mga kapatid. Mamurlima naman tayo dito. Kayo ba'y nakikinig? Simpleng tanong lang po yun mga kapatid. Gusto mo lalayman pa natin ng tanong. Tao ba yun? Kagaya natin yung mga kapatid, tao lang din yun. Ginamit siya ng Panginoon para mangaral ang salita ng Diyos. Si Apostol Pablo naging halimbawa sa atin yun. Kung paano siyang maglingkod sa ating Panginoon. Kaya nadyan po yung kanyang pagtitiis hanggang maabot yung hangganan, yung sa ating pong batayan, yung hangganan hanggang sa dulo, maabot. Ang tanong, sana nga maabot natin. Kasi, pag dumating yung kasi yung mga bagay na minsan, nanghihina ka sa pananampalataya. Naranasan ba niyo mga kapatid? O nanghihina kayo ngayon? Hindi po. Ha? Hindi po. Yan. Naranasan naman ng palataya yun. Na minsan, dumating yon sa tao. Pero si Apostol Pablo, ang kanyang sinabi, tumigil siya, nagpapatuloy siya eh. Talagang ginagapang niya yun na hanggang marating niya yung dulo ng kanyang pananampalataya. Ganun po siya. Yung nasa, yung kanyang sarili naman. Subalit ang tao mga kapatid na kagaya rin naman ni Apostol Pablo na marami pong pinagdaanan sa kanyang pananampalataya. Maging man tayo sa ating pong mga sarili na minsan dumating yung hirap sa buhay, na minsan pinag-uusig ka bilang isang mananampalataya, na doon po maramdaman mo yung gaano yung pagod at yung hirap bilang isang mananampalataya. Naalaala ba niyo yung yung hirap na siya na pinag-uusig siya ng mga kawal ni Isabel, na tumakbo siya na isang araw at isang gabi siya naglakad sa desierto, tapos nagpahinga siya at nakatulog sa punong kahoy. Isang araw at isang gabi siya naglakad. Ano kaya naramdaman niya doon mga kapatid? Ha? Isang araw lang ito sa isang gabi. Ramdam talaga niya yung mga pangyayari na yun dahil pinag-uusig na siya dahil gusto siyang patayin noong mga panahon na yun. Subalit ang Diyos nandyan, buksan nga natin doon sa unang hari 19.
1 hanggang 9, dandahanin natin basahin. Yung pangyayari sa kanya, kunin natin yung pangyayari diyan. At sinaysay ni Ahab kay Jezebel ang lahat na ginawa ni Elias at kung paanong kanyang pinatay ng tabak ang lahat ng mga propeta. Nang magkagayoy nagsugo si Jezebel ng sugo kay Elias na nagsasabi, ganito ang sa gawin sa akin ng mga Diyos. At lalo na kung hindi ko gawin ang buhay mo na gaya ng buhay ng isa sa kanila kinabukasan sa may ganitong panahon. At nang makita niya ay bumangon siya at yumaon dahil sa kanyang buhay. At naparoon sa Beersheba na nauukol sa Huda at iniwan ang kanyang lingkod doon. Ngunit siya'y lumakad ng paglalakbay ng isang araw sa ilang at naparoon at umupo sa ilalim ng isang punong kahoy na Enebro. At siya'y umiling sa ganang kanya na siya'y mamatay sana. At nagsabi, sukat na, ngayon, o Panginoon, kunin mo ang aking buhay, sapagkat hindi ako mabuti kaysa... Ganda muna tayo, Kuya Kat. Yan. Sa 4, sabi, ngunit siya'y lumakad ng paglalakbay na isang araw sa ilang at naparoon sa At umupo. umupo sa ilalim ng isang Punong kahoy. punong kahoy Na na Enebro. yung kahoy yun, Enebro ang pangalan, at siya'y Umiling. humiling sagana, sarili niya yun eh. Sarili niya yun, saganang kanya, na siya'y mamatay na, Sana. sana gusto na lang, gusto na akong mamatay. Ba't kaya nasabi niya yun? Ha? Sa pagod at hirap. Yung ramdam niya, walang pinakaiba yan sa atin mga kapatid. Si Apostol Pablo, naranasan niya yung mga bagay na yan. Sana itong mga bagay na ito, yung magpapalakas sa atin. Ang sinasabi niya, sana mamatay na siya, sabi niya. At sinabi, sukat na ngayon o Panginoon sa akin. Sabi niya, okay na. Kunin mo na yung aking buhay. Kasi pag kinuha siya ng Panginoon, wala nga naman sila. Tapos na yung kanyang Hirap. paghihirap, yung kanyang yun ang gusto niya sa sarili niya yun, mga kapatid. Kayo ba nakaranas kayo ng kunin mo ako Panginoon ngayon? Hindi naman, natatakot kayo. Baka mamaya Kunin ka. papunin ka lang ng Panginoon. Di ba? So, bagay na ang Diyos pa rin naman ang may hawak sa ating buhay. Pero nasabi ni Elias yun, dahil sa kanyang naranasan na pagod, mahirap na naman. Pero kung ito'y pahintulot sa Diyos na sige magpahinga ka na, kung hindi ng Panginoon, hindi pa inalo sa kanya eh. Sa 5. Siya'y naliga at natulog sa ilalim ng punong kahoy na Enebro at narito, tinalagit siya ng isang anghel at sinabi sa kanya, ikaw ay gumising at kumain. At siya'y tumingin at narito, nasa kanyang ulunan ang isang munting tinapay na luto sa baga at isang sarong tubig. At siya'y kumain at uminom at nahiga ulit. O, di ba? Sabi, may kumalabit sa kanya. Sino ang kumalabit sa kanya? Anghel. Ang sinabi. Kumain. Ang bait talaga ng Panginoon, no? Ikaw ba yung pinakain tayo ng Panginoon, mga kapatid? Araw-araw kayo pinakain. Amen. O, di ba? Alagang-alala kayo ng Panginoon. Ganun po, buhay po yung ating Diyos. Na hindi tayo kayang gutumin dahil mahal tayo ng Panginoon. Amen? Amen. No, sabi niya, ginising siya, sabi niya, umano ka, kumain ka ng munting, tinapay, tapos nahiga siya uli. 7. At ang anghel ng Panginoon ay nagbalik na ikalawa at tinalagit siya at sinabi, ikaw ay bumangon at kumain, sapagat ang paglalakbay ay totoong malayo sa ganang iyo. No, di ba? Sabi ng Panginoon, ano na eh, sinabi kumain ka. Kailangan mong kumain ka kasi ang iyong paglalakbay ay Malayo pa. totoong malayo para sa iyo. Di ba?
ano ng Panginoon, mahirapan ka doon. Kumain ka, sabi niya. Totoong malayo ang iyong paglalakbay. 8. At siya'y bumangon at kumain at uminom, at siya'y yumaon sa lakas ng pagkain niyaon, na 40 araw at 40 gabi, hanggang sa Horeb sa bundok ng Diyos. Di ba? Diyan lang muna tayo. Ito, tandaan yung talata na ito, mga babalikan natin yan. Ang sabi diyan, at siya'y bumangon at kumain at uminom. At siya'y Lumaon. yumaon sa lakas ng Pagkain niya. power pala yung binigay ng Panginoon. Ano? Malakas. Malakas na pagkain yaon. Na 40 Araw. araw at 40 gabi hanggang sa Horeb na sa bundok ng Diyos. 9. At siya'y naparoon sa isang yungib at tumuloy roon, at narito, ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya, at sinabi niya sa kanya, ano ang ginagawa mo dito, Elias? Yan. Okay, dyan lang muna tayo. Baka buti tayo ng hapon pag anuhin natin yan. So, kinuha natin yung doon, yung kalagayan niya. Sabihin, hindi madali. Sinunod ba niya ang Panginoon, mga kapatid? Hindi naman kayo nakasagot. Sinunod ba niya? Kung hindi niya sa muna, hindi siya makarating doon eh. Sabi, kumain ka at uminom. O di ba? Kasi ang iyong paglalakbay totoong malayo. Paano kung hindi ka kumain? Makarating ba siya doon? Hindi. Kaya ang Diyos ang gumabay sa kanya para makarating siya doon sa pinakadulong kanyang pupuntahan. Yan. Kaya narating niya doon yung bundok kung ating ipagpatuloy yan. Dahil sa lakas ng pagkain ibinigay sa atin ng ating Panginoon ng mga kapangyarihan. Doon kay Elias, yun. Ngayon, kay Elias yun ngayon, saan ba tayo ngayon, mga kapatid? Sa panahon ni Elias o sa panahon ng Kristiyano tayo? Tama, mali. Tama. To'y Christian tayo. Christian ba kayo, mga kapatid? Amen. Yun ang paksain natin ngayon, yung panahon ng Kristiyano, kung anong dapat natin gawin para makarating tayo dun sa hangganan. Yan. Hindi ka pwedeng maging mahina dito bilang isang mananampalataya. Si Elias ganina nakuha natin, sinunod niya ang Diyos para marating niya yung pupuntahan ni Elias. Tayo ngayon, mayroon ba tayong dapat marating Amen. sa ating pananampalataya? Amen. Sinong gusto makarating hanggang dulo? Diba? Gusto natin? Gusto maiwan kayo. Ngayon, mga kapatid, pangarap natin na marating natin yung pinakaduluduluhan ng ating pananampalataya. Ang tanong, kaya ba natin? Yan. Di ba? Pero, ngayong Diyos, detalyado siyang magbigay para marating natin yung dulo ng ating pananampalataya. Amen. Kung gawin natin yon, o diba? Ito ngayon, kung hindi mo gawin at hindi mo sumunod ka sa Diyos, mahirapan ka. Mahirapan ka talaga. Bakit? Nasa laban tayo bilang isang mananampalataya. Kaya ngayon, tuturuan tayo ng Diyos kung paano tayo lumaban at paano natin gawin
yung bilang isang mananampalataya na yung dulong marating natin na katulad ng hinahangad ni Apostol Pablo na hindi daw niya inaring inabot pero nagpapatuloy siya baka sakaling maabot niya yung kinabot ni Kristo. Tingnan natin dito mga kapatid. Detalyado naman ito at lagi natin naririnig ay itong mga talata na atin pong babasahin. Doon po sa Efeso 6, yan. Isa-isahin natin yan para ito po yung dapat natin gawin. 6 hanggang 17 po yan. Ito. Basahin natin ang nandahan. Sa katapos-tapos ay magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Yan. Ano sabi? Sa katapos-tapusan yan niya sabi, Pakalakas. magpakalakas kayo sa Panginoon. Panginoon at sa Kapangyarihan ng kanyang kalakasan. yan. Ito yung magpapalakas sa atin kung gawin natin yun, yung sinabi niya. Kailangan, paano tayo magpapalakas sa Panginoon? Kaya magpapalakas daw tayo. Tuloy natin. Mga beings kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng Diablo. Yun. Ito, isa-isahin natin to para magawa natin. Ang sinasabi, magbihis. Anong ibibihis natin? Magbihis kayo ng buong kagayakan. Ano ba yung gayak? O, simple lang yung mga kapatid. Nagayak, ano yan, yung nagbabasta Pero may pupuntahan kayo, nagagayak kayo dahil mayroon kayong mga ano bang, di ba, may pupuntahan kayo, di ba kayo nagagayak? Ha? O, ba't hindi kayo nagsasagot? Ganon din yan, nagagayak. Yan magbihis kayo ng buong yun po. Kailangan isa-isahin natin yan para makuha natin yung unawa nito na buong kagayakan. Ibig sabihin, gayak na gayak ka, bastang-basta ka, magbabasta ka. Yun yung magbabasta ka sa sarili mo. Magbihis ka ng buong kagayakan. Basta mo yung sarili mo. Yun po yun. Buong kagayakan upang kayo'y anong sabi? Magsitibay laban sa mga o isipin mo yun, kalaban, hindi ka pwedeng hindi ka magiging gayak dyan. Hindi ka pwedeng magiging parang wala lang ba? Na ano ba yung taong parang wala lang, hindi siya pahalaga, akala niya sarili niya, kaya niya yun. Diba? Hindi siya basta. Yun. Hindi siya basta, hindi siya handa. Yun po yung ano diyan. Hindi siya bastado. Hindi siya na inaakala niya sa sarili niya na kaya niya yun. Ano sa baba? Oh. Di ba maraming dito pa lang dami ng simplang dito. Bakit? Hindi ka nagagayak Hindi ka bastado o handa sa sarili mo. Kaya mo ba yung kalaban mo? Yun, magsitibay kayo laban sa mga lalang ng Diablo ang kalaban natin mga kapatid. Makapangyarihan yun. Kaya mo wasakin tayo dito. Kaya sabi, magpalakas tayo at magbihis tayo ng buong kagayakan. 12. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kaliliwang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Di ba? Kaya ba niyong labanan yan? Sige, pwede kayo sumagot. Pag hindi kayo basta kayong manglabanan to. Ha? Di ba? Hindi mo kayang labanan yan, yung totoo yan. Pero una ang Panginoon, kaya natin yan kung sundin lang natin yung
sinabi ng ating Panginoon, kailangan, ano ba, marami pa tayong matutunan yan hanggang 17 yan. Sapagkat sa ating pakipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa pamunuan, laban sa mga kapangyarihan. O, sipin mo makapangyarihan yan. Hindi basta-basta kalaban yan na hindi ka pwedeng makarating doon sa dulong sinabi ni Apostol Pablo. Maaaring hindi ka makarating. Yan ang nagiging problema sa isang mananampalataya. Bakit? Makapangyarihan yung kalaban mo tapos ikaw ang hina-hina mo ng katawan, sakitin ka. Paano mo lumaban? Lahat ng sakit nasa iyo na. Kasi ilalaban ka ngayon dyan. Masalin ka, mga salita, masasaktan ka, hindi mo kayang lumaban. Kaya tayo pinatitibay tayo na salita ng Panginoon para ka makalaban sa panahon ganitong buhay natin. Di ka makarating talaga sa dulo yan pa o makapangyarihan yung kalaban. Tayo, anong ipanglalaban ka natin yan? Maaaring di ka magtagumpay. Pero ang Diyos na dyan. Hindi tayo pababayaan. Basta sumunod lang tayo sa ating Panginoon. Ang sabi, sa kadiliman ito, sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong. Kaya yan kalaban natin talaga mga kapatid. Yan ang magwawasak sa ating pananampalataya. Tandaan natin yan. Yan ang pipigil sa atin para di natin maabot yung sinabi ni Apostol Pablo bilang isang mananampalataya. Tracy. Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayahan ng Diyos upang kayo mga katagal sa araw ng masama. At kung magawa ang lahat, ay magsitibay. O, di ba? Anong kukunin mo ngayon dyan? Ha? Ano ba yung ganina? Nabasa natin kagayakan dito, di ba? O, kukuha din tayo. Paano mo nang nakuhain yan? O, saan mo ngayon kukuhain ngayon? Di ba? Kukunin mo daw yun eh. Parang sa baril lang, na doon sa buliga yung mga baril. Kunin mo dahil ikaw ay lalaban ka sa gira. Na doon yun. Kunin mo. Sorry. Dahil dito ay magsikuha kayo ng buong yan. Kagayakan ng sinasabi. Na buong kagayakan ng Diyos. Upang kayo'y mga katagal sa araw ng masama. At kung magawa ng ang lahat ay Masisipibay. masisibay daw sa buhay natin dito. Buong kagayakan ng Diyos. Kukuhain natin, ilalagay natin sa ating sarili. Sige, ituloy na natin sa 14 para makuha natin yung ano dyan. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigis na katotohanan na may sakbat na baluti ng katwiran. Di ba? Diyan na muna tayo. Ang sabi, maliwanag ba mga kapatid? Nakatitig kayo yan, di ba? Ang sabi, magsitibay nga kayo ng Na ang inyong mga baywang. ang iyong mga baywang ay bigkisan ng Katotohanan. yung mga sundalo. Ano nakalagay sa baywang nila? Baril. Ano pa? May baril, may bala pa. Di ba kaperde? Ilalagay niya sa baywang yun eh. Ilalagay niya. Bakit siya naglagay? Dahil Laban. may laban siya eh. Ganon dito. Walang pinagkaiba. Kaya lang, baka mamay bumili kayo bukas ng baril. Hindi ko itinuturuan. Hindi, bakit ito? Kung ating babalikan ang sa akin, magsitibay na kayo na ang inyong mga baywang ay bigkisan ninyo ng Katotohanan. di ba? Ano ba yung katotohanan? Ang salita ng Diyos. Saan mo ngayon ilagay yan? Sa ating puso at isip. Yun yung dapat mong ilagay.
Ilagay yun sa ating puso. Bigkisin mo yung ating baywang ng katotohanan, yung salita ng Diyos. Katotohanan. Lagi mo tatandaan yung salita ng Diyos. Katotohanan, makapangyarihan, mamaya. Masumpungan natin yun. Amen. Na ilagay daw natin, ibigkis natin yung katotohanan na may sakbat na baluti ng katuwiran. Yung salita ng Diyos, yun ang panglaban natin dito, mga kapatid. Amen. Paano kung wala ka dyan ngayon? Paano kung wala sa'yo yan? Paano mo nga kalmaban? Oh. Di ba? Maaaring wala. Yan ang naging problema sa isang mananampalataya. Makinig, okay lang. Pero, pagkatapos wala, yung dala-dala sa sarili. Kaya siyang wasakin talaga dito. Pero inuutos ng Diyos para tayo makarating sa dulo sa ating pananampalataya. Katuwiran. Ang salita ng Diyos yan, mga kapatid, ilagay mo sa sarili mo. Yan ang balon mo. Yan ang balan mo. Para ikaw ay tatagal sa laban. Pero pag wala sa'yo yan, tandaan mo yan. Tuloy. At ang inyong mga paa ay may pangyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Oh, yung paa ninyo, tingnan nyo. Ay, kasulat ba ng Ebanghelyo? Oh. Ang sabi dyan, at ang inyong mga paa ay May pagyapak. may pangyapak na handa. Yung paghahanda, yung lagi kang ready. Yung paa mo. Hindi ka pwede mahina. Pati paa mo dyan, kailangan, ano ka dyan eh. Pangyapak, ang sabi. Ng Ebanghelyo. Ano ba yung Ebanghelyo? Salita ng Ha? Diyos. Salita ng Diyos. Isipin mo yun. Nandiyan na lahat sa atin eh. Kaya ba kayang masakin tayo kung nasa atin ito? Yun po yung utos ng Diyos sa atin. Yung salita ng Diyos, Ebanghelyo ng yapan, lagi kang payapa sa sarili mo para relax ka lang. Dahil alam mo, kaya mo yung kalaban. Yun, di ba? Tuloy. Bukod dito ay taglayin ninyo kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nanginginas na suligi ng masama. Ang ano, yan. Titigan niyo yan. Ano sabi? Papatayin daw ninyo yan. Ano sabi? Sige. Sige, basahin niyo sabay-sabay. Basa. Bukod dito ay taglay ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nagnininga sa suligi ng masama. O, di ba? Kaya mo palang patayin eh. O. Kaya niyo patayin? Kaya. Kakayanin natin. Pag hindi mo kaya, ikaw papatayin yan. Tandaan mo. O. Bukod dito ay tadyain ninyo ang kalakasan ng kalasag ng Palataya. yung pananampalataya mo. Yung sabi nga, yung pananampalataya mo eh. Kahit yung maliit na butil na mustasa, pwede mong ilipat yung bundok. Yun. Yung pananampalataya mo na hindi ka kayang gibain. Hindi ka kayang gibain dahil ang Diyos na sa'yo. Amen? Amen. Pananampalataya mo, ipagpapatay mo yan sa Kanya eh. Yan. Yung pananampalataya, ang Diyos, hindi ka pababayaan. Yan lagi mong tatandaan. Amen. Hindi ka pabayaan ng Panginoon dahil ang salita ng Diyos na sa iyo. Ikarga mo lahat sa puso mo at isip. Amen. Hindi yan makakapasok sa iyo. Kaya ang problema dyan kung wala nga sa iyo yan. Itong mga sinabi ng ating Panginoon. Tuloy. At magsikuha rin naman kayo ng torbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. So, diba, salita ng Diyos. Ito yun, no? Panglaban mo. Yung salita ng Diyos, dyan lang lahat sa iyo yan. Ibigkis mo yan. Ilagay mo yan sa lahat. Sa paa mo, puso mo, lahat. Ibalot mo lahat sa iyong katawan yan. Iwan ko kung kaya kanilang wasakin yan. Mga kapatid. Yun po yung utos ng Diyos.
O si Elias kanina, sinunod yung kanyang iutos ng Panginoon, nakarating siya doon. Sa lakas ng pagkain ni Elias noong panahon nila. Ito yung panahon ng Kristiyano. Malakas ba itong salita ng Diyos? Amen. Malakas ito mga kapatid. Ito yung panahon ng Kristiyano na dapat natin gawin salita ng Diyos. Mapower po yan. Kung sundin lang natin yung detalyado naman, di ba? Salita ng Panginoon. Yung dapat ikarga sa atin para tayo makapagpatuloy sa ating pananampalataya. Ngayon, doon tayo sa Colossus 1:10. Tingnan natin. Ano ba nakalagay dyan? Upang kayo magsilakan ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya at magsipangunga sa Anong ilan mo, Kuya Kat? Colossus 1 talata pala ay 11. na kayo'y palakasin ng buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kaluwalhatian sa buong pagtitiis at pagpapahinuod na may galak. O, di ba? Mga kapatid, sabi na kayo'y palakasin ng buong Kapangyarihan. kapangyarihan ayon sa Kalakasan. kalakasan. Yan. Na kanyang kaluwalhatian sa buong Pagtitiis. yun, di ba titiis? Walang, kahit anong gawin ko, gagawa ko ng paksa mga kapatid. Yung bang walang pagtitiis, baka perde. Kasali talaga eh. Yan ang pagtitiis. Mayroon ka talaga, pag hindi ka marunong magtiis talaga dito, mga kapatid. Gusto, putulin na lang natin, huwag natin lagyan ng pagtitiis. Payag ba kayo? Hindi po. Oh, di ba kulang? Kompleto na yan dyan, magtitiis ka. Anong pagtitiisan mo? Di ba nga sinabi ni Elias kanina, kunin mo na lang ako eh. Di ba? Pagtitiis siya sa buhay niya yun. Marami siyang titiisin. Kung wala na naman siya, di wala na siyang ano. Pero, ito talaga yan na buong pagtitiis at pagpapahinuhod na mayroong Galak. galak. Magtitiis ka na pero masaya ka, mayroon kang kagalakan. Bakit? Anong paliwanag mo dyan? Magtitiis lang ako tapos masaya ka pa. Ha? Hirap na hirap ka na tapos Masaya pa. masaya pa. Parang mahirap naman pagsamahin. Ganito lang yon. Kahit hirap na hirap ka, ang marami kang tinitiis, bagala ka dahil may Diyos ka sa puso mo, amen? Amen. Yun po. Kailangan kang masaya ka dahil hindi ka iiwan ng Panginoon. Amen. Tandaan po natin yun. Yun po, maraming nakikita naman ng Panginoon yung ating pinagtiisan eh. Amen. Pero masaya ka dahil ang Diyos nasa atin. Amen. Yan. Binigyan tayo ng Diyos na kalakasan. Tingnan nga natin doon, Kuya Car, sa unang Pedro 4:11. Na kung ang sino may nagsasalita ay gaya ng sa mga aral ng Diyos. Kung ang sino man ay nangangasiwa ay gaya ng sa kalakasang ibinibigay ng Diyos. O, di ba? Upang ang Diyos ay papurihan sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Jesucristo na sa Kanya ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailanman siya nawa. Sinasabi dito, at kung ang sinumang nagsasalita na gaya ng mga aral ng Diyos, kung ang sinuman ay nangangasiwa na gaya sa mga kalakasang ibinigay ng Diyos, tayo binigyan ba ng kalakasan? Amen. Ang Diyos lang magbibigay sa atin ng lakas talaga eh, mga kapatid. Ramdam sa ating sarili kung binigyan tayo ng kalakasan ng ating Panginoon. Amen. Kasi di ka pwedeng maging mahina dahil ang kalaban natin na diyan makapangyarihan. Pero kaya natin labanan yan dahil ang salita ng Diyos nasa
nasa sa atin. Kaya, ang sinasabi, yung kanina, ang salita ng Diyos, o yung tao, Mateo 4:4 atong balikan, ang sabi, datapat, siya ay sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita Lumalabas. na lumabas sa bibig ng Diyos. Kailangan mo yan. Ang salita ng Diyos. Kailangan ka talaga kumain yan. Ang kinain ni Elias, tinapay ka sa uminom ng tubig. Kung sige, kahit isang truck na ni Kaperli magpa-deliver dito mamaya ng tinapay sa tubig. Busog kayo. Yun ba'y panglaban doon sa kalaban? Tinapay? Sa panahon Kristiyano ito yun. Yung bawat salita ng sa bibig ng Diyos, yan ang dapat na ipanglalaban mo, yung salita ng Diyos. Pamumuhay mo yan. Yan ang ipapatay mo, yung salita ng Diyos. Kanina, detalyado naman. Ang salita ba ng Diyos makapangyarihan? Yes. Makapangyarihan, tingnan natin. Lucas 1:37. Sapagkat walang salita mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Diba? Makapangyarihan, hindi. Makapangyarihan, yan ka, di ka umano. Ang salita ng Diyos, totoo, power yan, mga kapatid. Yes. Walang salita ng Diyos na hindi makapangyarihan. Tandaan po natin yan. Yung salita na sinasabi natin na dapat natin gawin bilang isang mananampalataya, makapangyarihan yung salita ng Diyos. Yun lang proseso na dapat natin gawin para makatagal tayo sa laban. Eh ngayon, wala namang problema yan mga kapatid. Halimbawa, kung pagod na talaga kayo, hirap na kayo, nahirapan na kayo, di ba? Mayroon naman tayong prayer request at every. Hindi ilagay niyo doon. Nasana kunin na kayo ng Panginoon para din na kayo mahirapan. Di ba? Pero, kaya pa kayong lumaban. Kaya po. Dapat kayanin natin kasi ang gagawin namin, ipanalangin na lang naman kayo kung nakalagay doon. Kasi Elias, yung sinabi, kunin mo na ako para matapos. Pero, habang nandiyan ka sa laban, mga kapatid, tandaan po natin, pag mahina ka, mahirap kang makarating talaga doon sa pinakadulong pananampalataya natin. Dahil hindi yan titigil yung diablo. Hindi yan titigil, tandaan mo. Mamaya, pwede kang sirain mamaya dyan, paglabas mo dito. Kaya na doon yung tinatawag na pagtitiis. Doon sa Pilipos 3, talata po ay 14, ang sabi. Itutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Diba? Tuloy-tuloy siya. Sabi yun, nagtutumulin ako sa hangganan. Sa gantimpala, mayroon palang gantimpala, mga kapatid. Gusto ba niyo yun? Amen. Kasarek yan, mga kapatid, gantimpala. Tutumulin daw siya. Kamakarating sa hangganan ng kanyang pananampalataya. Sabi po ni Apostol Pablo. Doon sa unang Pedro 4:18. At kung ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan, saan kaya magsisiharap? Di ba? Yun ang kabigat, mga kapatid. Ang sabi yun, at kung ang matuwid daw ay, Bagyan ng makaliligtas. bagyan na. Yung makasalanan kaya ang sabi, saan kaya sila sisiharap? Sisiharap. Kaya, pag-ibigin pa natin yung ating pananampalataya, mga kapatid. Amen. Sa hirap ngayon ng buhay, halto lang. Ngayon, ramdam mo talaga ngayon ang sinabi po ng Biblia. O,
salita ng ating Panginoon. Na ayon sa Biblia na darating ang araw na mapanganib, kagutuman ito. Ito na yung pasimula. Siyempre ka, maabot ng 130 yung gasolina. Maabot daw eh. Oh. Gagawa ka lang ng ano niya. Ang bagya daw makakaligtas. Yung mga tao, pag gutom na yung tao, walang pakialam diyan kung gagawa ng masama yan. Kaya ngayon, sa totoo lang, mapalad kayo ngayong nakaupo dyan. Amen. Dahil sa sunod na mga henerasyon, sunod pa, napakahirap na maabot nila ng mga bagay na itong sinabi ng ating Panginoon. Tayo, handa na tayo. Upahin tayo ng Panginoon. Pero kung gusto ng Panginoon maglingkod pa tayo, maglilingkod tayo. Maglingkod tayo na maabot natin yung pinakadulo sa ating pananampalataya. Nandiyan naman yun. Nagpapatibay sa atin yung salita ng Panginoon. Amen? Amen. Makinig lang tayo at gawin natin yung mga bagay na dapat natin gawin. Doon sa ikalawang Juan, 1, talata po ay 9. Ano sabi? Ikalawang Juan, 1, 9, Kuya Kan. Ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang kinananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Hindi ba mga kapatid? Kunin natin ito yung sinabi dito. Yun, yan. Itaban nyo yan mga kapatid. Ano ba ang unawan nyo dyan? Sinabi, ang sinumang nagpapatuloy at hindi nanahan sa aral Ni Kristo. ni Kristo. Inaralan ba tayo? Pag sabing aral, doktrin yan mga kapatid. Doktrina ng Panginoon yan, ang sabi. Aral, nagpapatuloy, hindi nanahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ang Anak. Kailangan yung aral ng ating Panginoon ilagay natin. Ano ba yung mga aral na narinig natin? Kahit nagpapatuloy ka, kahit anong ginawa mo, kung wala ka naman, wala din say-say yung mga, oo, alam mo yun. Pero hindi mo naman isasabuhay yung mga salita ng ating Panginoon. Hindi mo inilagay. Alam mo yung walang palatay ka, alam ko yun. Pero yung aral ng Diyos, di naman nananahan na sa iyo yun eh. Kailangan kung ano ang nadyan, ang aral ng Diyos, yan po yung gagawin mo. Para makatagal ka sa laban. Ay, aral ng Panginoon. Ano ba aral ng Panginoon? Inaralan tayo. Lagi tayong inaralan ng ating Panginoon mga kapatid. Yung aral, bakit? Lagi naman tayong pinangalan. Kaya nga sabi ko kay Kapirde, ano ba yung nagkukulang ba tayo ng aral dyan sa kanila? Ito, salita ng Diyos to mga kapatid, kailangan ilagay mo yan sa puso mo yan. Hindi mo pwedeng nagpatuloy ka nga. Yung aral ng Diyos hindi mo naman sa buhay mo. Kailangan ilagay mo yan dyan. Yan ang sabi eh. Mawawala sa iyo yan. Walang saysay. Yung ginawa natin sa ating Panginoon. Yung ating pananampalataya. Pag sabing aral, salita ng Diyos, kailangan anumang mga aral na malawak po yung pagsabing aral, hindi po isang aral lang na dapat natin tatandaan ay ito yung aral ng Panginoon. Kailangan mananahan mo yun sa puso mo na hindi ka kayang dibain ang sinuman. Pilipos 1:27, Kuya Kan. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo upang maging ako ay dumating at ako'y makita, kayo'y makita o wala man sa harap ninyo
ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y mangagkaisa ng kaluluwa na nangagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Hindi ba mga kapatid? Ito, ang ganda nito. Ito, mamumuhay daw tayo. Sabi, na inyo lamang pamumuhay ay maging Rapat dapat. namumuhay tayong karapat-dapat sa harap ng Panginoon. Lumakad tayo sa aral ng Diyos. Nilakaran natin yung ano ng mga tinuturo sa atin. Namumuhay kang karapat-dapat sa Ebanghelyo. Yan, ang salita ng Diyos, Ebanghelyo. Ni Kristo upang maging ako'y ay dumating at kayo'y nakita o wala man sa harap ninyo ay, ang sabi, ay mabalitaan ko ang inyong, ang sabi, ang inyong o parang bulong lang, ano ba sabi? Ang inyong, Kalagayan. di ba? Ano ba kalagayan niyo ngayon? Nasa mabuting kalagayan ba kayo mga kapatid? Parang nahiyak pa kayo. Amen. Siguradong nasa mabuting kalagayan kayo? Amen. Purihin mo ang Panginoon, mga kapatid. Yung magandang sabi. Nabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y Matitibay. may kasunod, kaya lang may kasunod. Anong sabi? Sa isang Ang kalagayan niyo ay maging Matitibay sa isang Oo. espiritu. Na kayo'y mga kaisa. matibay na ba talaga kayo? Ha? Papakatibay. Magpakatibay kayo mga kapatid. Ang ganda ng balita yan, ang nabalitaan. Yung ibang rehista natin ngayon, siyempre, minomonitor niya yung mga bawat lokal. Balik-balik. Kumusta na yung kaya yung Malanday? Ano kaya maging magandang balita, Pastor Perde? Siya ang humawak sa buong lokalyo, mga kapatid. Yung rehista natin bago. Siya po nagmumonitor yan. Kung mabalitaan niya, na nasa magandang kalagayan kayo at matitibay sa pananampalataya. Masaya ba siya? Masaya. Una ang Panginoon. Ganun po ito, mga kapatid. Magsitibay sa isang espiritu at kayo'y Mga kaisa. o diba? Magkaisa ng Kaluluwa. kaluluwa na Nangagsisik nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. sa Ebanghelyo. Yun po yung magandang balita. Magandang balita yan mga kapatid ko. Magkakaisa. Magandang balita nga yan. Kaya mga matutuwa. Kaya lang minsan mga kapatid, yung sinasabi dyan, ang sinasabi nga dito, ito yung mabigat na laging di natin kayang sa ating sarili. Tingnan natin. Yung Colossus 3, talata po ay 5 hanggang 6. 5 lang muna. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa. Pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman, na iya'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sabi, ito ba yung pinatay na ninyo? Amen. Ha? Kailan ninyo ito pinatay? Talagang patay na tayo, sigurado. Kabili ng kung pinatay na yun sa kanya. Sabi, patayin nga yun. Pinatay naman natin ito mga kapatid. Amen. O nagyan pa yan. Sabi, ipapatay daw. Pag hindi mo patayin yan, tandaan mo, ikaw ang papatayin niya. Sinabi, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawan. Nagnanasa ng bawat Na nga sa ibabaw ng lupa. pakiapid, karumihan, Sa magpita.
masamang pita. Marami po yan pagka ilagay mo dyan sa ano. Maraming karga-karga yan. Na dapat, pag pinatay mo yan, wala na yung sa sarili. Nandiyan yung masasamang akala, masasamang inggit, lahat nandiyan na lahat. Ang sabi, alisin nga ninyo at patayin ninyo. Ganon yung sakit ng tao, mga kapatid. Kahit mananampalataya, kahit hindi mananampalataya, yan talaga sakit ng tao. Kahit gumawa ka ng mabuti, yun talaga sakit ng tao. Alam mo, may ikwento ko sa inyo. Marapit na rin naman ako matapos. Alam mo yun, ikikwento ko sa inyo, huwag kayong papura. Yung unggoy, yung unggoy, nawabuhay siya sa masaganang buhay. Tahimik siya. Doon sa ilog. Ang ganda ng kanyang puno, ang daming bunga. Tapos, pag nagutom yung unggoy, pipitasan siya, kakain siya. Tapos pag nauhaw siya, papagbaba niya, mayroon ng tubig, ang linaw ng kanyang ano. Kaya relax talaga ang unggoy, masarap. Namuhay siya ng tahimik na buhay. Sabi, dami niya pagkain. Ito yung buhayang lalaki. 4 na araw na siyang naghanap ng pagkain. Di 4 araw, gutom na yun. Wala siya makuha ng pagkain. Ngayon yung buhaya, doon sa puno na tinambayan ng unggoy na doon siya nanirahan ng daming bunga. Nakatingin yung buhaya. Sa mabuti pa yun. Ang dami niya pagkain. Samantalang ako, 4 na araw na ako naghanap ng pagkain. Wala akong makain. Eh nakita ng unggoy na nakatingin sa kanya yung buhaya. O kaibigan, kahit ka na dito sa kaibigan na totoo lang, mabuti ka pa dyan eh. Ang dami mong pagkain, mga prutas. Pag nauhaw ka, pagbaro mo, may tubig na. Samantalang ako, 4 na araw na naghanap ako ng pagkain, wala akong makuha ng pagkain. Sabi, mabuti naman yung unggoy. Sabi, ang dami kong pagkain dito, bakit ayaw mo itong tikman? Tikman mo to, baka para maibsan yung gutom mo. Eh, hinagisan ng unggoy. Eh, yung parang apple yung kanyang ano. Hinagis na yun sa bibig ng buhaya. Kinain ng buhaya. Tumunog, malutong. Sabi niya, masarap pala. O ano, malagustuhan mo, sabi ng unggoy. O masarap pala yun. Ano mo, yung pagkain mo, kaibigan. O di, hinagisan yung buhaya. Yung buhaya, tungtuwa, nabusog siya. Nakatulog yung buhaya. Pinabayaan ng unggoy. Maya-maya, pagising niya, oh kaibigan, ano? So, nagustuhan ko yung pagkain mo, ang sarap. Sabi niya. Uwi na ako, sabi niya. Hindi, kumain ka muna. Nagisan niya uli. Kumain yung buhaya, tungtuwa. Pumunta siya sa asawa niyang babae. Kinaubugahan, bumalik siya uli. Ang gawin ng yung buhaya, lagi niya siya pumunta doon sa unggoy. Doon siya nang kumakain, ang sarap pala ng guilty pa. Yung pagkain ng unggoy, sabi niya. Itong babaeng buhaya, laging kinikwento ng lalaki, na puro na lang, ang sarap doon, yung ganyan-ganyan. Sabi naman ng unggoy, pupunta daw siya uli sa unggoy. Nagsilos ngayon yung buhayang babae. Kasi parang lagi na lang sa bibig nung lalaking buhaya, lagi na lang sa bibig. Yung unggoy, lagi na lang gano'n, parang nagsilos siya. Sabi pa, kaya itong gano'n na lang ginagawa, sabi niya. Nagalit niya yung buhayang babae. Sabi ng buhayang babae, nagawa siya ng paraan. Magkanwari daw siya may sakit at yan.
Punta daw siya doon sa mga manggagamo. Yan ang gagawin daw niya. Ngayon, pagdating nung lalaking buhaya, wala doon asawa niya, tapos dumating. Umiyak ngayon yung buhayang babae. Ang sabi niya, may sakit daw siya. Baka hindi na siya magtatagal. May sakit ako, walang lunas, sabi gano'n. Di nalungkot ngayon yung lalaking buhaya. Ay, mamamatay na siya. Iiwan mo na pala ako dahil malubha na yung sakit mo. Sabi naman noong buhayang babae, mayroon pa naman gamot. Sabi gano'n. Ang sabi nun sa akin, yung makagamot nito, yung puso ng unggoy. Yung puso ng unggoy. Pag nakain daw ng buhaya yung puso ng unggoy, hindi mamamatay yung asawa niya. Siyempre, gagamutin niya yun. Ang ginawa ng unggoy, sige, parang buhaya, pupuntahan niya yung unggoy. Nagpunta siya, kaibigan niya yun, di ba? Pagpunta niya doon, sabi niya, kaibigan, baka pwede ka maanyayahan ngayon. Bakit? Gusto kang makilala ng asawa ko. Sige, sasakay na lang sa iyo. Sumakay yung unggoy sa buhayan, malaki. Ang lawak ng ilog, doon sa gitna. Sabi nung buhaya, umiyak yung buhaya, kaibigan, pasensya ka na. Yung asawa ko may sakit. Gagamutin ko. Ang makagamutan sa kanya, yung puso mo. Kaya ngayon, kailangan ko yung puso mo, sabi nung buhaya. Sabi naman ng unggoy, ganun ba? Sabi nung klase ko, gusto pa kuhain yung puso ko, di mamamatay siya. Sabi niya, pero hindi siya hindi siya nagalit yung unggoy. Sabi ng unggoy, sige kaibigan, pag ayun ang kailangan mo, ibigay ko sa iyo yung puso ko para magamot mo yung asawa mo. Pero babalik muna tayo doon sa puno dahil yung puso ko naiwan sa puno. Naiwan mo yung puso mo doon sa puno. Kaya dali, takbo kagad yung baya. Sige, mas pasya daw, papunta doon sa puno. Pagdating sa puno, akit kagad yung unggoy. Sabi ng buhaya, halika na! Nagayat, walang iyak. Pinakain na kita lahat. Tapos gustong ba akong patayin? Alam mo, sa lahat ng hayop, ikaw ang pinakatanga. Sabi gano'n. Hindi dala yung puso ko, hindi naiwan sa puno. Dala-dala ko. Hinatid ko lang ako dito, sabi gano'n. Sinumbatan niya, ginawa ko sa iyo lahat ng mabuti. Nung nagutom ka, pinakain kita. Tinulungan kita. Lahat, walang bayad yun. Pinakain, anong hinanting mo sa akin? Gusto mo akong patayin. Samantalang yung lahat ng mabuti, ginawa ko para sa iyo. Sabi, basakin ka. Walang, kwentang kaibigan. Yun po yung tao. Yung tao, mga kapatid, baka mayroong kagayang buhaya. Ginagawa mo ng mabuti, pero hindi pa rin. Ganun talaga Yung inggit lahat sa iyong sarili. Ang sinabi kanina dito, patayin nga ninyo yung mga sangka. Sana wala yan sa atin. Isang mananampalataya, dapat yung galit, inggit, lahat pinapapatay ang Panginoon. Hindi ka makakalakad yan. Yan ang pipigil sa iyo. Ayan ang bubuwal sa atin. Pananampalataya. Galit, lahat, panghinaan, lahat. Patayin mo yan, sabi. Ang problema, hindi mo na patayan. Ang problema yan, nanganganak pa yan. Pag nanganak yan, dugtong-dugtong na yan. Problema yan. Pero inutos ng Diyos, patayin mo yan pero hindi mo yan pinatay. Ilalagaan ko yan ang lumaki. Tandaan natin, yan po yung papatay sa ating pananampalataya. Pag di natin po yan makontrol sa ating
Ngayon, sinabi dito sa Apocalypse 14:13 kay Kuya Kat, ang sabi, At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapapalad ang mga patay na nangamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu, upang sila'y magpahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. di ba? Kasunod natin yung ikalawang Timoteo 4:7. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya. Di ba? Ang sinabi ng Apostol Pablo. Tayo ba'y nakipagbaka, mga kapatid? Ingatan natin yung ating pananampalataya. Yan po sabi ni Apostol Pablo. Sa kanya yun. Eh tayo, ingatan din natin yung ating, kasi yung ating, nakipagbaka tayo ngayon, mga kapatid, sa totoo lang. O nakipagbaka ako ng mabuting pakipagbaka, sabi natapos ko ng aking takbo. Ingatan ko ang pananampalataya 8. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga nag-ahangad sa kanyang pagpapakita. Di ba, mga kapatid? Sabi ni Apostol Pablo, kung naghahangad tayo, hindi lang para sa kanya yun eh, maging tayo nga naghahangad. Tayo ba'y naghahangad, mga kapatid? Naghahangad tayo marating natin yung pangako talaga ng ating Panginoon. Pagdating doon, wala nang hirap. Lahat, masaya na tayo sa maging kasama natin ang Panginoon. Gusto ba natin, mga kapatid? Sana nga magtagumpay tayo. Doon po sa Apocalypse 21:1 hanggang 7. Basahin natin ng dandaan. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparang, at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nangahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan talaga sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya'y mananahan sa kanila, at sila'y magiging bayan niya, magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay isa sa kanila, at magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man, o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparang na. At yaong nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. At sinabi niya sa akin, nagawa na, ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking painuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Di ba, mga kapatid? Gusto ba natin magtagumpay? Yun po yung ibibigay sa atin ng Panginoon. Wala na daw dalamhati. Wala nang kamatayan. Wala nang problema. Napakasarap. Minsan ba, mga kapatid, nasali ba sa ating isip na yung mga pangarap, maging isang pangarap pala yun, wala pa sa ating kamay, mga kapatid. Nasa atin yun. Kaya sabi, ganina sa ating batayan, kung tumuli sa baka, sakaling maabot yung kinaabot naman ng ni Kristo Jesus. Ganon din naman tayo, mga kapatid. Gusto ba natin magtagumpay? Yan, ang nagtagumpay ay magmamana sa mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya at siya ay maging anak ko. Wala nang bayarin doon. Sabi, painumin daw tayo, wala nang bayad. Dito, puro bayad. Lahat. Puro problema dito, mga kapatid. Sana sa ating pong pananampalataya, lalo tayong tumibay sa ating pong napakinggan ang mga salita ng ating Panginoon.
Siya lang po, o salita ng Diyos ang magpapatibay sa atin. Ngayon, yung mga bagay na narinig natin, nasa puso ba ninyo mga kapatid? Amen. O iba nasa isip niyo ngayon? Magbayad kayo sa kurente, mamaya mamalingkin kayo. Wala na yun. Yung ating pong, yung salita ng Diyos. Ganun po yung ibang mananampalataya. Lagi niyong tatandaan mga kapatid. Lagi natin bawon yung salita ng ating Panginoon. Ilagay natin sa puso, ilagay natin sa ating pong mga baywang. Ang salita ng Diyos ang laging nagpapalakas lang po sa bawat isa. Kailangan tumibay tayo, marating natin yung hangganan sa ating pananampalataya. Okay mga kapatid, hanggang dyan lang po yung ating pag-aaral at maraming pong salamat at magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid.